the main objective of the Universal Declaration of Human Rights? So meron kasi tayong tinatawag na Universal Declaration of Human Rights. So ano daw yung main objective niya, pinaka-objective? A. Promote sustainable development. B. Protect human rights globally. C. Ensure national security. Or D. Prevent discrimination in the society. O again, sa title pa lang, sa pangalan pa lang, malalaman na natin kung tungkol saan siya. So, ano daw po yung pinaka-objective ng Universal Declaration of Human Rights? A, B, C, or D? Tingnan nyo mabuti yung pangalan ha. Sabi, Universal Declaration. Ano daw yung universal, ano daw i-declare? Human rights. O ano po ba dyan? Yung may ganun din term. A, B, C, or D? Ano daw yung pinaka-main objective ng Universal Declaration of Human Rights? Correct, Sir John and Ma'am Marlene. So that is, of course, letter B. Kasi ang title, di ba, Universal Declaration of Human Rights. So ibig sabihin, tungkol siya sa human rights globally kasi universal nga eh. So letter B, protect human rights globally. Alam nyo, sa exam, merong mga question na kaya nyo talagang sagutin, na masasagot nyo talaga as long as you know the keyword. You can detect the keyword. So, hindi po pwede yung kabisa-kabisado lang siya. Although, memorization is beneficial, pero hindi pwede yung magsasettle ka lang for less. Uy, hindi pwede magsasettle ka lang sa memorization kasi hindi mo naman mape-predict kung ano yung mismong lalabas sa exam. So, kailangan din po natin gumamit ng mga different techniques ng comprehension. So, when we say comprehension, dapat alam natin i-detect kung ano yung pinaka-keyword. So, dito sa number 3, ang keyword natin, universal. So, pangkabuuan, human rights. So, ano ba yun meron doon na universal na human rights pa? So, that is letter B. Correct, Sir Mark. Kailangan natin gumamit ng context clues. So, the correct answer for number 3 is to protect human rights globally. So, bago tayo mag-proceed sa question number 4, pag-usapan po natin muna yung Universal Declaration of Human Rights. So, yung Universal Declaration of Human Rights, ito yung one of the milestone documents sa history when it comes to human rights. Kasi, pinoclaim siya or rather, dineclare siya ng United Nations. So, kailan siya dineclare ng United Nations? Noong December 10, tatype ko po, December 10, 1948. So again, dineclare po yung Universal Declaration ng Human Rights noong December 10, 1948. So, tungkol saan po ba yung Universal Declaration ng Human Rights? Para saan siya? Bakit may ganun tayo? So, kaya po ito ginawa is para magkaroon tayo ng mga grounds kung paano mapapangalagaan, paano mapoprotektahan yung karapatang pantao ng bawat isa sa atin all over the world. And ito din po yung reference ng isang article sa ating 1987 Constitution. Ano po yun? Anong article sa 1987 Constitution yung nakafocus din sa human rights ng mga Filipino? Anong article yon? Any idea? Di ba, ang dami nating article kanina na pinag-usapan sa 1987 Constitution. So, sa lahat ng article na yon, anong article po yung pinapangalagaan yung rights, human rights ng mga Filipino? That is article... It is also considered, yung article na yon, it is also considered as one of the most important part of the 1987 Constitution. 9 po ba? Correct, Sir Mar. So that is Article 3. Ano po yung title ng Article 3 ng 1987 Constitution? Ano po yung title ng Article 3 ng 1987 Constitution? Correct, Sir Paul. So that is Bill of Rights. So yun po yung basis ng Bill of Rights natin, yung Universal Declaration of Human Rights. Okay?